Isipin mo, bakit nila paprotektahan ang isang ordinaryong tao? Ang totoo, hindi nila ako binigyan ng proteksyon, bagkus ako pa ang nagbigay nito sa kanila, sabi ni Luan. Lalong nagduda si Johan at inakusahan si Luan na sinusubukang linlanggan siya. Huwag mo akong paglaruan, sabi niya. Mas bata ka sa akin, at sa karanasan ko, lahat ng master na nakilala ko ay mas matanda. Kahit na ikaw ay isang uri ng boss, hindi kailangan ng pamumuno ni Toncho ang tulong mo. Imposibleng ganoon ka kahanga-hanga. Walang pakialam na hinarap siya ni Lu, na itinuturo ang kay-abangan ni Jiang. Ang kawalan mong paniniwala na may sino mang maaaring humigit sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ilang tao ang naging mas mahusay kaysa sa iyo at kung nasaan na sila ngayon. Pagkasabi nito, kinaladkad ni Luan si Jiang sa tila isang bangungot na kalaliman. Natakot, natagpuan ni Jiang ang sarili sa isang kakaibang madilim na lugar. Hindi ito ang bahay ko. Nasaan tayo? Nauutol niyang tanong. Biglang lumitaw ang mga nakakadiring nilalang, sumusugod kay Jiang. Natataranta, nagmakaawa siya, hindi, pakiusap, huwag niyo akong patayin. Inaamin kong marami akong pagkakamali, pero ayokong mamatay. Malamig at hindi nagpapadala si Luan na sumagot, bakit ka ganoon kay-tekot sa kamatayan? Hindi ito ang katapusan ng lahat. Simula pa lamang ito ng tunay mong paghihirap. Mararanasan mo ang bawat uri ng kamatayan na naranasan ng sangkatauhan, at mararamdaman mo ang bawat isa. Saka mo lamang mauunawaan kung aling kamatayan ang pinakamadali at alin ang pinakamasakit. Maya-maya, bumalik si Luan sa bahay ng kanyang ama. Hinarap siya ni Mr. Luo, tinatanong kung saan siya galing ng ganoon kalalim na ng gabi. Casual na sumagot si Luan na bumili siya ng mga gamit para sa kanilang bagong ayos na bahay, at idinagdag na naisip niyang maaaring kailanganin nila ang mga iyon. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Mr. Luo sa hindi kinakailangang paggastos, pinapayuhan siyang mamuhunan ng matalino. Tahimik na nag-isip si Luo, na kahit tila tapos na ang kanilang mga problema, hindi niya iiwan ang kanyang ama na mahina. Pagkatapos ng maraming panghihikayat, pumayag si Mr. Lu na pamahalaan ni Mino ang pabrika ng pamilya. Sinabi ni Luan na kakailanganin niya ang tulong ng kanyang ama sa $1 bilyong na proyekto. Nag-aatubiling nagpasya si Mr. Lu na sumama sa kanyang anak. Habang sila'y nag-uusap, tinanong ni Luan ang kanyang ama tungkol sa isang paksa na palaging iniiwasan, ang kanyang ina. Nag-atubili si Mr. Luo bago tugunan ang paksa. Madalas mo akong tanungin tungkol sa iyong ina, sabi niya. Gusto mo ba talagang malaman ang tungkol sa kanya? Tumanggo si Luo Chan, bagamat naisip niya kung gaano kakaiba na ang kanyang ama, na palaging umiiwas sa paksa, ay handa na ngayong pag-usapan ito. Sa wakas, nagsimulang magsalita si Mr. Lu. Ang totoo, nawalan na ako ng pag-asa, pero nang makita ko ang iyong mga kakayahan, nakaramdam ako ng panibagong pananampalataya. Gayunpaman, bago ko ibahagi ang anumang bagay, ay pangako mo muna sa akin ang isang bagay, hindi mo hahanapin ang iyong ina nang wala ang aking pahintulot. Pagkatapos ay isinalaysay ni Mr. Luo ang kanyang kwento, ibinabalik si Luo Chan 20 taon sa nakaraan. Ikinwento niya ang kanyang kabataan, ang kanyang ambisyon, at ang kanyang paglipat sa haidang para magtrabaho. Nagtagumpay siya sa kanyang mga tungkulin at mabilis na umangat sa ranggo, na naging pinakabatang direktor sa kumpanya sa loob lamang ng 2 taon. Nagsimulang ikwento ni Mr. Lu ang istorya, ang kanyang boses ay may halong nostalgia at sakit. Noong panahong iyon ko nakilala ang iyong ina, sabi niya, ang kanyang tingin ay malayo. Ipinaliwanag niya na ang kanilang unang mga pagkikita ay maikli at walang pangyayari. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-date. Hindi naging maayos ang lahat, inamin niya, pero palaging iginigiit ng iyong ina na manatili kaming hindi gaanong kapansin-pansin at huwag kailanman tumuntong sa liwanag ng entablado. Makinig na makinig si Luan habang nagpapatuloy ang kanyang ama. Ipinagpalagay kung mayroon siyang mga dahilan, kaya hindi ko na siya masyadong tinanong. Gayunpaman, pagkalipas ng 6 na buwan ng aming relasyon, nagsimula nang mapansin kami ng mga tao. Kumalat ang balita, at nabunyag ang aming relasyon. Kinabahan ang iyong ina at sinabi sa akin na dapat naming seryosohin ang aming relasyon. Nag-aatubili akong sumang-ayon at inihanda ang kontrata sa kasal. Lalong bamigat ang tono ni Mr.
Lu, pero ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Hinala ko na hindi ordinaryong babae ang iyong ina, pero ang totoo ay higit pa sa aking imahinasyon. Ang pamilya Sang, ang kanyang pamilya, ay hindi lamang mayaman, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Napakalaki ng kanilang impluwensya na kakaunti lamang ang makakatayo ng pantay sa kanila. Tumigil siya sandali, na tila nagtitipon ng kanyang mga saloobin. Nang mapagtanto ko ang laki ng impluwensya ng kanyang pamilya. Naunawaan ko kung bakit niya gustong itago ang aming relasyon. Sa mga pamilyang katulad nila, ang mga pagpapakasal ay itinuturing na estratehikong hakbang pangnegosyo. Ang mga unyon ng kanilang mga anak ay kalkuladong mga desisyon na naglalayong palakasin ang kanilang kapangyarihan at mga koneksyon. Para sa kanila, ang isang direktor na tulad ko, isang tagalabas na walang kilalang background, ay talagang hindi katanggap-tanggap, paliwanag ni Mr. Lu. Ikinwento niya kung paano mariing tinutulan ng pamilya Sang ang kanilang unyon. Nilinaw nila na hindi nila kailanman papayagan ang isang babae mula sa kanilang pamilya na magpakasal sa isang tulad ko. Upang matiyak ito, sinabotahin nila ang aking karera, sinira ang aking reputasyon, at nagpataw ng mga restriction na sumire sa anumang pagkakataon ko sa propesyonal na pag-unlad. Sumandal siya, ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Noong panahong iyon, napakaraming masamang nangyari sa akin. Napahamak ako sa ilang mga aksidente na nagbanta sa aking buhay, 3 ang eksakto, pero kahit papaano ay nakaligtas ako. Iyon ang pinakamadilim na mga buwan ng aking buhay. Muntik na akong sumuko nang bumalik sa akin ang iyong ina, sinasabing buntis siya sa iyo. Lamambat ang boses ni Mr. Lu habang inaalala ang mga sandaling iyon. Tumakas siya mula sa kanyang pamilya upang makasama ako. Alam niyang hindi nila kami tatanggapin at maaaring saktan pa kayo. Tumakas kami sa isang liblib na nayon sa Yangji County at doon nagtago. Simple lang ang aming pamumuhay, pero ligtas kami roon. Tahimik kaming nagpakasal, malayo sa mga mapanuring mata. Sa loob ng 6 na mapayapang buwan, nanirahan kami sa maliit na nayong iyon, at pagkatapos ay ipinanganak ka. Naniniwala ang iyong ina na maaaring lamambat ang paninindigan ng pamilya Sang sa iyong kapanganakan. Bumantong hininga siya ng malalim bago nagpatuloy, pagkalipas ng ilang panahon, nagpa siya kaming harapin ang pamilya at magmakaawa. Akala namin makukumbansi namin silang tanggapin kami, pero hindi nangyari ang inaasahan namin. Tahasang tinanggihan kami ng pamilya Sang, tinawag kaming kahihiyan sa kanilang pangalan. Naglabas pa sila ng utos na nagbabawal sa iyong ina at sa akin na magkita. Ipinahayag ng pinuno ng pamilya na kung susuway kami, pareho tayong papatayin. Bahagyang nanginig ang boses ni Mr. Long habang nagpapatuloy, upang protektahan tayo, pinutol ng iyong ina ang lahat ng ugnayan sa akin. Sinira niya ang bawat koneksyon upang protektahan ka mula sa kanilang galit. Gusto kong bumalik sa kanya, pero alam kong ilalagay ko kayo sa panganib, kaya lumayo ako at nag-focus sa pagpapalaki sa iyo. Habang lumalaki ka, lalo lang akong nag-alala. Palagi kong kinatatakutan na baka hanapin kayo ng pamilya Sang. Labis na naantig si Chen sa kwento, nakaramdam siya ng iba't ibang emosyon, galit, lungkot, at paghanga sa mga sakripisyo ng kanyang ama. Naisip niya sa sarili, hindi ko akalaing ganoon pala ang tiniis ng aking ama. Isinuko niya ang lahat para protektahan ako, pero hindi niya hinayaang makaapekto sa buhay ko ang kanyang mga paghihirap. Tumingin si Chin sa kanyang ama ng may determinasyon at sinabing, "Dad, hindi mo na kailangang mag-alala. Nagbago na ang mundo, at wala nang dating kapangyarihan sa atin ang pamilya Sang. Sisiguraduhin kong hindi na nila tayo masasaktan pa. Ibabalik ko si Mom, gaano man kalakas ang pamilya Sang." Pinag-ingatan siya ni Mr. Luan, nagtitiwala ako sa iyo, pero ang totoo ay hindi lang basta makapangyarihan ang pamilya Sang tulad mo ngayon. Malalim ang kanilang koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Marami silang suporta mula sa makapangyarihang mga puwersa, kaya ang paghamon sa kanila ng hindi tama ang panahon ay maaaring mapanganib. Pero Dad, iginiit ni Luan, dapat man lang tayong gumawa ng kahit ano. Nang manatiling nag-aatubili ang kanyang ama, binago ni Luan ang kanyang paraan. Sige. Hindi na ako magtatanong ng marami. Ipakita mo lang sa akin ang litrato ni Mom. Tumigas ang boses ni Mr. Lu nang sumagot siya, akala mo ba hanggal ako?
Hindi ko ipapakita sa iyo ang kanyang pangalan o litrato. Alam kong sa sandaling malaman mo kung sino ang iyong ina, hahanapin mo siya. Hindi ko hahayaang kunin mo ang panganib na iyon, nang hindi mo nauunawaan ang mga kahihinatnan. Nanatiling determinado si Luan at nagpumilit, Dad, pakiusap, sabihin mo man lang sa akin kung alin ang pinakamalaking lungsod malapit sa Tungju. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Mr. Lu, Haong. Lumipat ang eksena sa Haong City kung saan lumapit si Roong sa pinuno ng angkan at nagulat, pinuno ng angkan, naihatid na namin ang mensahe kay Luan. Tiniyak niya sa amin na makikipagkita siya sa inyo. Tumanggo ang pinuno ng angkan ng may pag-iisip. Bukod doon, may iba pa bang nangyari? Wala po, sagot ni Roong, wala na pong iba. Pinawalang saysay siya ng pinuno ng angkan at humarap sa isa sa mga ikawalong antas na master. Mukhang ito na ang perpektong panahon upang ipakita kung gaano kapanganib ang ating mga kapangyarihan. Ipakalat ang balita sa buong Haong. Ipakita sa lahat ang ating lakas. Kapag nakita nila, yuyuko sila sa ating harapan. Sa ibang lugar, nagulat si Hong Bi sa kanyang superior, Godfather, ang ipinag-utos ninyong gawain ay tapos na. May ilang tao mula sa likuran ng Sumenyas patungo sa mga labi ng isang gibang gusali. Dati-rati isang marangyang hotel ito. Ngayon, ganap ng wasak. Tinitigan sila ni Honggo ng malamig at matalim. Ang tindi ng kanyang mga mata ay sapat na upang manginig sila sa takot. Nang walang sinasabi, natarante sila at mabilis na tumakas sa lugar. Buong kumpiyansang nagulat si Honggo, Godfather, ang ipinag-utos ninyong gawain sa amin ay tapos na. 2 beses na naming giniba ang Grand Hotel. Ano po ang susunod naming gagawin? Nang marinig ito, kalmadong ipinaliwanag ni Luan ang susunod na mga hakbang kay Hong Bia. Pagkatapos magbigay ng malinaw na mga tagubilin, tinapos ni Luan ang tawag ng walang pagkaantala. Sa malapit, si Elaw, na nagmamasid kay Hong Biao, ay mariing nagtanong sa kanya, ano ang sinabi ni Luan. Lumapit si Hong Bao at may ibinulong sa tainga ni Ella. Pagkatapos makinig, ibinigay ni Ella ang kanyang mga tagubilin, gumamit ng mabagal na apoy upang sunugin ng tuluyan ang ebidensya. Siguraduhing walang maiiwan. Kapag tapos na iyon, tipunin ang lahat. Ang susunod nating destinasyon ay Haong. Samantala, dumating si Luan sa paliparan ng Haong. Habang nakatayo siya sa gitna ng mataong lugar, nakatanggap siya ng tawag mula kay Feian. Mr. Luan, panimula ng tumatawag, napansin ko lang na lumapag na kayo sa Haong. Patawarin ninyo ako sa maling pagbanggit ng mga detalye ng inyong flight kanina. Kung kailangan ninyo ng anumang ayos para sa pagkain o tirahan, mangyari pong ipaalam sa akin. Magalang na tumanggi si Luan, hindi na kailangan. Kapag may oras ako, makikipagkita ako sa mga tao sa Bloodfield. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, bumaling ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili. Marami akong dahilan kung bakit ako pumunta sa Haong, naisip niya. Una, mayroong ikawalong antas na master na nagta-target sa akin, pagkatapos si Chuan Hao, at panghuli, ang mga tao sa Bloodfield. Kailangan kong makipagtulungan habang pinamamahalaan ang mga gawaing ito. Iimbestigahan ko rin ang pamilya Sang. Kailangan kong makita kung gaano sila talaga kalakas. Isang pangalawang tawag ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Ang boses ni Fang ang narinig niya sa linya. Mr. Luo, kakaibang mga bagay ang nangyayari sa Haong. May mga krimeng nagaganap sa paraang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Hinihinala namin ang presensya ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Bagamat pinalakas namin ang seguridad ng lungsod, gusto naming ipaalam sa inyo. Kung mapapansin ninyo ang anumang kakaiba, mangyari pong ipaalam kaagad sa amin, sabi ni Fang. Naiintindihan, sagot ni Luan bago ibaba ang telepono. Sandali pa, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Excuse me, nahihiyang sabi nito, matutulungan mo ba ako? Patay na ang telepono ko at wala akong pera. Tumaas ang kilay ni Luo Chan. Hinihiling mo ba sa akin na bayaran ko ang taxi mo? Umiling ang babae. Hindi, gusto ko lang sumama sa iyo kung saan ka man pupunta. Bumulala si Luan, pupunta ako sa impyerno, at sasama ka sa akin. Ngumisi si Tongren at sarkastikong sumagot, Brother, sinusubukan mo lang ba akong aliwin? Tingnan mo kung gaano ako kahanga-hanga.
Habang nagsasalita si Luan, hindi maiwasan ni Tongren na isipin sa sarili, ang gwapo pala ng lalaking ito. Nagpatuloy si Luan, makinig ka, hindi ako nakikipag-usap sa mga propeta ngayon, kaya aalis na ako. Kung kailangan mo ng sakay, maaari kang sumakay ng taxi. Naintriga si Tongren at nagtanong, una mong beses ito sa Haong, hindi ba? Ano ang nagdala sa iyo rito? Sumagot si Luan, oo, una kong beses dito. Mayroon akong napakahalagang negosyong kailangang asikasuhin. Tumaas ang kilay ni Tongren at nagtanong, mahalagang negosyo. Seryoso ka ba? Hindi mo ba naririnig ang mga kwento tungkol sa Haong? Kahit ang mga lokal ay umiiwas na masangkot sa anumang seryosong bagay dito. Sobra silang natatakot, sagot ni Luan, mukha ba akong taong natatakot? Kasama ko pa nga ngayon ang isang estranghero. Humalaklak si Tongren, bakit mo ginagawang tungkol sa akin ang lahat? Tingnan mo, mabuti kang tao, iyan lang ang dahilan kung bakit ako nakikipag-usap sa iyo. Hindi mo kailangang magduda sa akin. Hindi ako masamang tao. Naisip ni Luan sa sarili, ibang klase ang babaeng ito. May potensyal siya, baka nga uri ng potensyal na maging isang Diyos. Hindi niya lang alam pa. Idinagdag ni Tongren, alam mo, hindi ako gumagawa ng masasamang bagay, at para malaman mo lang, hindi ako ordinaryong tao. Ang tiyahin ko ay si Xia Yulan, ang presidente ng Haidong Commerce Society. Nanlaki ang mga mata ni Luo Chan. Teka, sinasabi mo bang bahagi ka ng pamilya siya? Tumanggo si Tong. Oo, pero ang relasyon ko sa kanila ay hindi gaanong espesyal. Hindi ko pa nga nakikita ng personal ang tiyahin ko. Gayunpaman, labis ko siyang hinahangaan, hindi dahil sa koneksyon niya sa pamilya kundi dahil sa kung gaano siya nagsumikap upang makamit ang lahat sa kanyang sariling pagsisikap. Iyan ang gusto ko para sa sarili ko. Balang araw, magiging kasing tagumpay niya ako. Naisip ni Luan, kaya ito ang Haidong City, ang teritoryo ng pamilya siya. Anong pagkakataon na ang unang taong nakilala ko rito ay isa sa kanila. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, pinahinto ni Luan ang sasakyan. Humarap si Tongren sa kanya at sinabing, salamat sa paghatid. Sa paraan, ang tagal na nating nag-uusap at hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Ngumiti si Luan at sumagot, Luan ang itawag mo sa akin. Inabot ni Tongren ang isang card. Well, Luan, heto ang card ko. Tawagan mo ako, Ate Tong. Nagtatrabaho ako sa Night Fire Bar sa malapit. Kung wala kang matutuluyan, maaari ka ring magtrabaho roon. May bakanteng akong silid na maaari mong gamitin. Sige, aalis na ako pero huwag kang mag-atubiling dumaan. Pinanood ni Luan ang kanyang pag-alis, ang kanyang pansin ay nahuli sandali ng isang batang babae sa malapit. Isang bigla ang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya, ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay nawala rin ito. Lumipat ang eksena sa Night Fire Bar. Binati ni Tongren si Luan nang pumasok siya. Hey, little brother, ang aga mo. Gusto mo bang uminom? Sumagot si Luan, sige, kahit anong may rekomenda mo. Ngumiti si Tongren, sige, gagawin ko ang specialty ko para sa iyo. Ang tawag dito ay Angel's Kiss. Magugustuhan mo ito. Habang inihahanda ang inumin, naisip ni Luan, may kakaiba kay Tongren. Kanina, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa paligid niya, pero mabilis itong nawala. Halos parang ang buhay na ito ay sumasalamin sa nakaraang buhay sa ilang paraan. Ang mga tao ay unti-unting nagkakaroon ng espesyal na kapangyarihan, ngunit ang negatibong puwersa ay mabilis na kumakalat. Habang inaabot ni Tongren kay Lu ang inumin, isang lalaki ang sumingit sa kanila. Sister Tong, pinapatawag ka ng master sa table 6, naiinip nitong sabi. Humarap si Tongren kay Luan. Hintay ka lang dyan sandali, little brother. Babalik ako agad. Sinulyapan ng lalaki si Luo Chin at ngumisi. Anong iniinom mo? Hindi kailanman ginagawa nitong ang inumin na iyan para sa mga customer. Sino ka ba talaga? Hindi siya pinansin ni Luan, na tila lalong nagpagalit sa lalaki. Hoy, huwag kang umastang mataas. Akin siya. Sino mang manggahas na humawak sa kanya, papatayin ko. Samantala, sa mesa 6, isang mayamang binatang nagngangalang Young Master Chu ang pinapagalitan si Tongren. Sinabi ko na gusto ko ang espesyal kong alak. Binayaran ko na iyan ng una, kaya bakit wala pa rito?
Bahagyang yumoko si Tongron at humingi ng tawad. Young Master Chu, labis po akong humihingi ng paumanhin. Wala po ako dahil sa isang business trip at wala akong oras na suriin ang inventaryo. Kukuhanin ko po iyan sa inyo sa lalong madaling panahon. Bumalik sa bar, pinagmasdan ni Luan ang interaksyon mula sa malayo. Si Chunho iyan, naisip niya. Ang mismong taong pinunta ko rito para makilala. Ang liit talaga ng mundong ito. Pagkatapos ay humarap si Ren sa Young Master Chu at inalok itong inumin, na nagmumungkahing subukan nito ang isa pang dekalidad na espesyal na alak sa parehong presyo. Sa sandaling iyon, sinampal ni Young Master Chu si Ren. Tinanong nito kung mukha ba siyang mahirap na taong iinom na lang ng kahit ano. Mabilis na humingi ng tawad si Ren. Hinarap ni Luan ang lalaki, pinaalalahan na nito na dati nitong sinasabing kanya ang babae at papatayin nito ang sinumang manggahas na humawak dito. Itinuro niya na isang bata lang ang sumampal sa babae nito mismo sa harap nito at mapanuksong tinanong kung bakit hindi ito gumanti. Sumingit ang lalaki, binabalaan si Lu at ang batang sumampal kay Ren na walang iba iyon kundi si Young Master Chu, na ang pamilya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Idinagdag nito na kahit ang sarili nilang amo, na pinuno ng isang rehiyon, ay walang lakas ng loob na sumalungat sa pamilya Chu. Hindi natin nagsiluan at binaliwala ang babala. Tinawag itong duwag at walang silbi. Ang mismong lalaki, na nakadarama sa pagsuway ni Luan, ay hinamon ito, tinatanong kung bakit hindi ito lumaban kung ganoon ito katapang. Nang walang pag-aalinlangan, binasag ni Luan ang gilid ng kanyang baso sa ulo ni Yao, na nagdulot ng pagdurugo mula sa bibig nito. Natigilan at galit na tanong ni Yanho kung sino ang nang-ahas na saktan siya. Bulungan ng mga nanonood na tiyak na kamatayan ang inaanyayahan ng sumalakay sa kanyang sarili. Nagpupuyos pa rin sa galit, iniutos ni Yanho sa responsableng tao na humarap kaagad. Nagulat si Ren at humarap kay Brother Chen, tinatanong kung siya ba talaga ang gumawa nito. Ngumisi si Yana at tinukso si Luan, na nagpapahiwatig na wala itong lakas ng loob na aminin ang kanyang ginawa. Pinuri niya si Luan sa pagiging unang taong sumuntok sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagbanta siya na iiwanan lamang si Luan na may isang braso at isang binti maliban kung magmakaawa itong humingi ng tawad. Kung tumanggi ito, sumumpasiyaw na hihiwin niya ito ng pira-piraso. Nagmakaawa si Sistern kay Luan, tinatawag itong little brother, at hinimok si Luan na tanggapin ang pagkatalo. Binalaan niya ito na si Yana ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, nanatiling suwail si Luan, na nagdedeklarang kahit lumuhad pa si Yanho sa harap niya at magmakaawa, hindi niya ito patatawarin. Nakita ng mga tauhan ni Yanho ang komprontasyon at inatake si Luan. Sinabi ni Yao sa kanyang mga tauhan na iulat ang sitwasyong ito kay Grandpa Fan. Sinabi niya na dapat malaman ni Grandpa Fan na may isang taong may sapat na katapangan na humingi ng tawad sa kanya, kay Young Master Chu Yao. Napuno ng galit si Yao at sumumpa na tuturuan niya mismo si Luan ng leksyon bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang kanyang lolo na harapin ito. Gayunpaman, bago pa man makakilos si Yanho, biglang tumilapon ang isa sa kanyang mga tauhan sa kabila ng silid. Napasinghap ang mga manunood ng mapagtanto nilang nag-iisang pinabagsak ni Luan ang lahat ng tauhan ni Yao. Nang may awtoridad, binigyan ni Luan si Yao ng ultimatum, yumoko at humingi ng tawad, o pilit siyang pasusukuan. Nagalit ngunit hindi natinag si Yanho, iginiit niyang walang karanasan si Luan at hinamon ito sa isang tunay na laban. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Luan ang atake ni Yanho at sa isang mabilis na galaw ay sinira ang tindig ni Yanho. Sumigaw si Yanho sa sakit, hinihiling na malaman kung ano ang nangyari. Nagulat na nanood ang mga nakapaligid, hindi makapaniwalang binubugbog si Young Master Chu na parang isang ordinaryong kriminal. Nagpakawala si Luan ng isang malakas na sipa sa ulo ni Yao, na nagpilit dito na umupo. Tinanong ng mga babae sa karamihan kung bakit walang tumutulong kay Young Master Chu, ngunit nag-atubili ang ibang mga lalaki, alam nilang kung hindi manalo si Yanho mismo, wala silang pagkakataon. Nagbilang ng malakas si Luan, pinaalalahanan si Yanho, na nakayuko na siya ng 8 beses. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang ulo ni Yanho sa lupa sa ika-9 na pagkakataon. Nadarama ni Tongren na lumala na ang sitwasyon, kaya't sumingit siya, hinihimok si Luan na tumigil. Binalaan niya ito na kung mamatay si Yao, hindi sila kailanman patatawarin ng pamilya Chu.
Ang natitirang mga lalaki sa karamihan ay nagbulungan sa isa't isa, natanto nilang kailangan nilang ipaalam kay Grandpa Fong bago pa lumala ang sitwasyon. Kung mapatay si Young Master Chu, alam nilang lahat sila ang haharap sa mga kahihinatnan. Maya-maya, dumating si Rufang sa labas ng bar, ang kanyang presensya ay nakakaagaw ng pansin, at siya ang Grandpa fan na pinag-uusapan ng lahat. Nagmamadaling lumapit ang bartender kay Arufong, na nagmamakaawang kumilos ng mabilis, na binibigyang diin na hindi nagawang protektahan siya ng bodyguard ni Young Master Chu Yuna. Samantala, ibinagsak na ni Luan ang ulo ni Yao ng 9 na beses, na tinitiyak ang kanyang dominasyon. Sa isang panghuling nasisiyahang pahayag, idineklara ni Luan na tapos na ang kanyang trabaho at sinabihan si Yunho na malaya na siyang umalis. Si Yunho, sa kabila ng kanyang mga pinsala, na nakaupo ng may galit, ay sumumpa na wawasakin niya si Luo Qin at ang buo nitong pamilya. Sinumpa niya si Luan, iginigiit na hindi man lang nito nararapat ang awa ng kamatayan. Sa sandaling iyon, tumindi ang tensyon sa hangin habang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa buong espasyo. Nang dumating si Aro, sumigaw siya, "Tumigil kayo kung nasaan kayo." Gusto niyang makita kung sino ang nangahas na saktan si Young Master Chu. Naisip ni Sister Rin na kung dumating si Grandpa Fang, tapos na ang lahat. Samantala, bumulong si Yunho na ililigtas siya ni Grandpa Fang. Gayunpaman, sa sandaling nakita ni Ruang si Luo Qin, sinakop siya ng takot. Malinaw niyang naalala kung paano minsan nang tinalo ni Luo Qin ang lahat ng kanyang mga tauhan ng walang kahirap-hirap. Nanginginig na hinarap ni Ruang si Godfather Luo, tinatanong kung ano ang ginagawa nito roon. Desperadong humarap si Yunho sa kanyang lolo at bumulalas, "Lolo, siya ang sumalakay sa akin." Hinihimok pa ito, nagmakaawa si Yana, "Lolo, ano pang hinihintay ninyo? Patayin ninyo ang lalaking ito kaagad. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Isa siyang mapanganib na individual at inatake niya ako ng walang dahilan." Sumingit si Qin, tinatanong si Rufang, "Sa tingin mo ba talaga mapapatay mo ako?" Nagatubili si Roong, nanginginig ang kanyang boses habang sumasagot, hindi ko po mangangahas." Nagpumilit si Yana, "Kung ganoon, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Kung may mangyari sa akin, hindi ka patatawarin ng pamilya ko, lalo na ang Grandem, siya. Hindi kanya kailanman patatawarin." Kinakabahang sumagot si Ruang, "Ang Grandmaster ba ng pamilya ninyo ang tinutukoy mo? Dapat mong malaman na kahit siya ay pinabagsak sa isang suntok lang. Sa ngayon, wala ka ng master ng pamilya, at hindi na rin siya buhay." Kumalat ang hindi paniniwala sa mukha ni Yao. "Ano ang sinasabi mo? Siya ang master ng pamilya namin, isa sa pinakamagagaling na master sa haong. Kahit ang isang grandmaster ay hindi siya matatalo sa isang suntok lang." Sinubukang mga tuwiran ni Roon, "Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Dapat kang magpasalamat na kinakausap pa kita pagkatapos ng napakatagal na panahon." Malalim na nag-iisip si Yunho, nagsimulang mapagtanto na maaaring nagsasabi ng totoo si Roong. Naalala niya na umalis ang Grandmaster ng kanilang pamilya patungong Tono County ilang araw na ang nakalipas, at hindi niya ito makontak mula noon. Gayunpaman, nahirapan pa rin siyang maniwala. Samantala, nagpatuloy si Roon, "Grandmaster Lu, pagmamay-ari ko ang bar na ito, pero wala akong ideya kung ano ang nangyayari dito. Wala akong pakialam sa Nightfire Bar. Maaari mo nang kunin ang bar na ito mula ngayon. Patawarin mo na lang ako." Nagtataka si Yana kung sino ang lalaking ito, isa sa 4 na pinakamakapangyarihang master ng Hadong, na yumuyuko sa harap niya. "Hindi ka panipaniwala," bulong niya. Tiniyak ni Rufang kay Luan, "Grandpa Lu, ihahanda ko po ang mga kinakailangang kontrata at papeles bukas. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ako." Gayunpaman, iniutos ni Luo Qin, "Hindi. Linisin ninyo ang lugar na ito bago kayo umalis." Sa loob-loob ni Roon, nakahinga siya ng maluwag na nakatakas siya. Nagpasya siya na pagdating niya sa bahay, susuriin niya ang kanyang kapalaran. Natanto niyang muntik na siyang mamatay ng 2 beses sa kamay ng parehong lalaki, bawat beses para sa iba't ibang dahilan. Nagpasya siyang mas mabuting umalis sa lungsod at nagpasya siyang maghanap ng bagong trabaho sa ibang lugar, sumusumpa na hindi na niya muling makakasalubong si Luan. Bago maniwala si Yunho, humarap siya kay Luan at kinilala, "Ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko.
Humihingi ako ng tawad sa iyo. Inaamin kong talo ako. Maaari na ba nating kalimutan ang nangyari ngayon? At handa ka rin bang kanselahin ang laban mo sa pinuno ng aming angkan? Patuloy niya. Sa paraan, alam kong isa kang instruktor ng mga tao sa Bloodfield, at ako rin ay sasali sa Bloodfield. Nagtatakang naisip ni Chin, Bloodfield. Sinasabi ba niyang sasali siya roon? Pagkatapos ay tiniyak ni Yao sa kanya, sisiguraduhin kong walang sino man sa Haidong ang gugulo sa iyo muli. Hindi ko hahayaang ulitin ng sino man ang pagkakamali ko. Maaari mo ba akong patawarin kahit ngayon lang? Gayunpaman, nakita ni Chen ang tunay na intensyon sa likod ng mga salita ni Yao. Alam niyang bulok ang kalooban ng lalaki, kaya pinili niyang patawarin muna ito sa ngayon. Ngunit ipinaalala niya sa sarili, huwag mong isipin na pinapalaya na kita. Kung hindi ngayon, bukas, darating ang iyong katapusan. Nakadarama ng pasasalamat si Yanho at nagmamadaling nagpatulong na dalhin siya palayo. Ngunit habang siya'y umaalis, ang kanyang isipan ay puno ng paghihiganti. Loan, hintayin mo ako. Kanina, hindi ko napagtanto kung gaano kakalakas, kaya minamaliit kita. Ngunit ngayon, pagdating ng panahon, mamamatay ka sa aking mga kamay. Samantala, magkasamang naglakad sina Luo Chen at Tongren. Malalim ang iniisip ni Tongren, inaalala ang kanilang pag-uusap. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakipag-usap ako sa isang estranghero, at hindi ko inaasahang ang estrangherong iyon ay magiging kahanga-hanga. Para lang ipagtanggol ako, sinaktan niya ang pinakamakapangyarihang bully sa lugar. Natagpuan ko na ba ang aking magiging kabiyak? Napansin ni Luan ang kanyang pananahimik at nagtanong, may sinasabi ka ba? Mabilis na sumagot si Tongren, hindi. Iniisip ko lang kung gaano kakaiba na nagawa mong talunin ang, alam mo na. Kahit nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, nananatili siyang masamang tao. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na maghihiganti siya. Tiniyak ni Luo Chan sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi kanya guguluhin, kahit sa ngayon. Naisip ni Tongren sa sarili ng may pagtataka, ang inosente naman ng lalaking ito. Hindi nga ako nag-aalala sa sarili ko, siya ang pinag-uusapan ko. Kailangan kong makipag-usap sa tiyahin ko. Mapoprotektahan niya ako, pero wala siyang sino man na susuporta sa kanya. Samantala, isang babaeng nakapula ang nakinig sa kanilang pag-uusap mula sa malayo. Habang patuloy silang naglalakad, nakarating sila sa bahay ni Tongren, na lubhang magulo. Nahihiyang sinubukang ilihis ni Tongren ang atensyon ni Luan. May nakita ka ba? Wala akong makita, sagot ni Luan. Napabuntong hininga si Tongren ng may ginhawa. Sige, sa paraan, tingnan mo ang silid na iyan. Iyan ang sa iyo. Kung kailangan mo ng anuman, katukin mo lang ang katabing silid at pupunta ako. Lumipat ang eksena sa isang bartender na nag-isip-isip sa kanyang mga ginawa kanina. Tumakas ako sa takot ng napakabilis kaya nakalimutan kong dalhin ang susi ng kotse ko at telepono. Malamang wala ng tao roon ngayon, kaya kukunin ko na ang mga gamit ko at aalis na ako ng tuluyan. Gayunpaman, nang makarating siya sa bar, bigla siyang inatake. Kasabay nito, napansin ni Luan ang pagbabago sa atmosfera. Isang kakaibang aura ang bumalot sa bartender, na nagpabago sa eksena at naging masama ang pakiramdam. Lumitaw ang isang pulang buhok na babae, nakangisi. Sa wakas, natagpuan din kita, ngisi ng babae sa nilalang na nasa harap niya. Tigilan mo ang pagkukunwari, nakatakas ka sa mahika ng aking mga ninuno, kaya huwag kang umasal na parang mapipigilan ka ng talisman na ito. Kusang loob ka lang nananatili rito. Nang walang pag-aalinlangan, binasag niya ang talisman, na sinira ang mga hadlang na humahawak sa nilalang. Ngumisi siya, kinukumpirma ang kanyang hinala. Tama ako, bulong niya. Ang espiritong ito ay naging hari na ng mga bangkay, at hindi lamang siya nagbago, kundi mas naging matalino pa siya kaysa dati. Naunawaan na niya ang likas na katangian ng mga sorpresang atake, at marahil ay nagkaroon din siya ng malaking kaalaman tungkol sa mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit sumugod ang hari ng bangkay upang atakihin siya, ngunit nag-atubili siya. Mabilis na umiwas at sumalakay ang babae. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, deklarasyon niya at naglagay ng talisman sa ulo nito. Gayunpaman, binasag ng hari ng bangkay ang talisman kasama ang papel ng babae, na itinapon ang mga ito sa tabi.
Napagtanto ng pulang buhok na babae na maraming buhay na ang kinuha ng nilalang na ito, na lumalakas sa loob lamang ng ilang araw. Iyon ang nagpaliwanag kung bakit naging pula ang balat nito habang sumusugod ito upang saksakin siya. Bigla siyang nagsimulang tumawa. Naisip niya sa sarili, ginugol ko ang buong buhay ko sa paglilinang ng lason sa loob ng aking katawan, at ngayon sa wakas ay magagamit ko ito ng mabuti upang patayin ang hari ng bangkay. Ngunit hindi ko nagawang protektahan ang sarili ko. Bumantong hininga siya sa loob, nang hihinayang na hindi niya may pagpapatuloy ang kanyang pamilya. Lola, patawarin mo ako. Dito na magtatapos ang dugo ng ating pamilya, naisip niya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang lalaking papalapit sa kanya. Napakuyom ang kanyang posture nang mapagtanto niyang nagsimula ng masunog ang kamay ng hari ng bangkay. Kumalat ang pamumula sa kanyang katawan. Nag-aalala, sumigaw siya, huwag kang lumapit. Nagsimula ng sumipsap ng lason ang katawan ng hari ng bangkay, at alam niyang kahit isang patak lang nito ay makasisire sa isang normal na katawan. Nang maghanda ang hari ng bangkay na muling sumalakay, sumingit si Luan, na puwersahang itinapon ito paatras. Ang pulang buhok na babae, nagulat pa rin, ay napasinghap, Grandmaster ka ba? Kalmadong sumagot si Luan, maging ang hari man ng bangkay o ako, mali ang pagkakilala mo sa aming dalawa. Dapat kang magpatingin sa iyong mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, sumulong siya patungo sa hari ng bangkay, handa nang sumalakay. Sa ating bida na itinulak sa kanyang mga limitasyon at isang mas malaking kaaway na nagkukubli sa mga anino, ang labanan ay nagsisimula pa lamang. Anong lihim na kapangyarihan ang ilalabas sa susunod? Makakaligtas kaya sila sa The Ultimate Showdown? Alamin sa susunod na aksyon puno na episode. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Taglish Recap at i-on ang mga notification upang hindi mo makaligtaan ang isang epikong sandali.